Hello. Teo, kumusta ka dere? Okay ka lang? Teo, okay lang videohan ta ka? Okay, para ano ba no? Makilala sa tao. Bala mo kung pila mo edad ko eh? Pila? 17. Pero Hello mga kamaestro lakotsero. Ito nga pala ang part 2 ng pagbisita ko sa bahay nila Hernan Panday at ni Eric Panday. Kung inyong natatandaan, sila yung magkakapatid na tinamaan ng psychotic disorder. Kadalasan sa may ganitong kondisyon ay hindi nila kontrolado ang kanilang pag-iisip. Minsan, sila ay nagiging iritable, palagi sumisigaw at nagsasalita mag-isa. Kaya bilang isang kaklase ni Hernan Panday, nagpaabot ako ng kaunting tulong at bumisita sa kanilang kondisyon. Sakto at nabutan ko si Hernan Panday sa daan. Kumpara noong nakaraang buwan, may napansin ako na pagbabago sa kanyang pananalita. Ano si Inday? Ala bata niya. Tawagan si mama mo ga. Dali man sabay ta kami ara ko diatag sa imo. Napapansin ko na tugma na ang kanyang mga sagot. Pero hindi talaga may iwasan na minsan iba-iba ang kanyang sinasabi. Hello. Kaya bago ako pumunta sa kanilang bahay, bumili ako ng kaunting groceries at pinaabot sa kanilang dalawa. Hello guys, ay kami sa balay ni Hernan Panday. Taligsik na kay do wala na. At sakto rin, nang dumating ako, doon pa bumuhos ang malakas na ulan. Dito gusto ko sana kausapin si Hernan Panday pero nagiba na naman ang mood niya. Hello guys, diri kami karon sa balay nila Hernan Panday kagangiyang magulang na si Erwin Panday. Oo, pakaon ta sa iya. Sige. Pakaon namon sila sang cream bread. Gatas, may gatas dira. Matag kami sang tinapay. Hello. Ha? Humihingi siya sa amin ng Coke, siguro nauuhaw siya pero pinagbawalan siya ng kanyang kapatid kasi nakaka-trigger ito ng kanyang karamdaman. Gatas lang imo inuman pwede? Teo, kumusta ka dere? Okay ka lang? Teo, okay lang videohan ta ka? Okay, para ano ba no? Makilala sa tao. So siya gali si Erwin Panday. Bala mo kung pila imo edad ko eh? Pila? 17. Pero pila na edad niya si Nicole? Pila na edad niya si Niday? 32 na. Bata pa. Te, okay ka lang dere? So, muna yung sitwasyon subong guys. Te, bala mo kung ano pangalan mo? Ano kompleto mo na pangalan? Si MJ Rodriguez. Eric Panday. Ano pangalan niya? Eric. Si Eric. Si Eric Panday. At ba kilala yung mga yung pangalan? Si Eric. Okay. Hindi ka diri mabasa sa ulan naman iyagi na tulugan guys. Naman yang nagisemento na lang nila kay kung last time hindi ni siya sementado tapos maguba mo. Tinano siya. Di makatulog ka dire? Okay man? Oo, sige kay. Sige. Kung inyo napapansin, siya ay nagsasalita ng kahit ano-ano. Siya rin ay nakagapos sa paa kasi sabi ng kanyang kapatid, kapag siya ay nakakawala, nananakit siya sa ibang tao. Kung inyo ring napapansin, siya ay nakahubot-hubad kasi sa tuwing umaatake ang kanyang karamdaman, pilit niya itong pinupunit. Kaya minabuti na lang nila na wag na lang damitan. Tita, una na ng cream bread. Ako nagatag sila para busog ka ba? Very good ba?
Noong isang araw lamang, tinanggal ang kanyang poso sa kamay dahil nagkasugat ang mga ito kasi pilit siyang pumipiglas kapag umaatake ang kanyang karamdaman. Ito magulang diri, wala man gatulo. Patulong lang. Gatulo, ahay. Di gaya ng dati, kaya niya sirain ang kanyang tinitirhan na gawa sa kahoy. At sa pilit niyang makawala, nagkakasugat-sugat na ang kanyang mga kamay. Kaya napagdesisyonan nila na tanggalin na lamang ito. At nang tinanong ko ang kanyang kapatid, siya ay nakagapos mahigit 3 taon na. Hindi rin nila kayang ipagamot dahil kulang sila sa pinansyal. At sa 6 nila na magkakapatid, 2 sila ang tinamaan ng ganitong karamdaman. May mga gamot naman sila na iniinom mula sa mga tao na nagbigay. Pero hindi pa rin sapat kasi 2 sila ang umiinom. Lugi pa inom naman siya kagatas. Oo. Ano man? Pinapainom siya ng gamot ng kanyang kapatid na hinahalo lamang sa kanyang inumin. Kasi kapag tableta ang ibigay sa kanya, tinatanggihan niya ito. Hindi siya si Hernan Panday, yung isa niya ako. Why lagi pa kaon namon? Kung inyong napapansin, baka sa kanyang mukha na hindi maganda ang mood niya ngayon. Kaya kahit anong pilit namin ng kapatid niya na kausapin siya, tinatanggihan niya ito. At sabi nga ng kanyang kapatid, noong nakarang araw, siya ay nagwawala. Siguro epekto daw ito ng kanyang gamot na iniinom. Hindi na siya katulog? Hindi na dati ang buka na. Hindi siya katulog dahil. Alam mo. At sa munting tahanan na ito, dito natutulog si Hernan Panday. At dito rin siya pinapakain ng kanyang kapatid. Halos masira na ito sa sobrang tagal at sa lakas ng ulan, kaya inaayos ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang tinitirhan. Salamat! Salamat! Bye-bye na, bye-bye! Tila bang nakakaantig ng puso ang buhay nila Hernan Panday at ang kanyang kapatid na si Eric Panday. Salamat sa panonood at patuloy natin silang subaybayan dito sa vlog ni Maestro Lacochero.